Ang likuran ngayon. Yung niya. Hello mga katambayers, this is John B. Tubas and once again you're watching the JB Tubas vlog. So kung akala nyo na dito sa Canada ay trabaho lang ang aking ginagawa, of course, mali kayo dyan. Surprise, surprise! Dahil paminsan-minsan ako ay lumalabas at ngayong araw ay dahil weekend dito sa Canada, it's actually Saturday, ay dadalhin ko kayo sa isa sa mga pinakamagandang seaside locations dito sa British Columbia. Ito ay walang iba kundi ang White Rock Pier. Yes. So andito na ako sa sikat na White Rock Pier at lakarin natin ito para malaman natin kung bakit ito dinarayo ng mga locals at the same time ng tourist. So magsisimula ang pier dito banda sa kung saan ako nakatayo ngayon at nasa likod natin ay ang malaking signboard dito. So trivia guys, yung art na to na nakikita nyo sa aking likuran ngayon ay tinayo noong February 9, 2010 at guess what? Ito ay donated lamang ng isang family, netizen or citizens dito na nakatira sa White Rock City. So ang family na nag-donate niyan ng art na yan ay ang Butler family. Alam nyo ba, ang White Rock Pier ang itinuturing na longest wooden pier sa buong Canada. Grabe, ang ganda ng araw ngayon. Tamang-tama ang simoy ng hangin. Kaya tara, samahan niyo akong maglakad, mag-relax at explore ang napakagandang lugar na ito. Let's go! Ang pier na to ay may habang halos 470 meters o lampas 1,500 feet papunta sa gitna ng Semiahmoo Bay. Biruin nyo, orihinal itong tinayo noong 1914 pa, so mahigit isang siglo na ang nakalipas. Ginamit ito dati para sa mga steamships. Kahit matagal na siya, mukhang bago pa rin, di ba? Kasi noong December 2018, nagkaroon dito na napakalakas na bagyo na literal na naghati sa pier sa dalawa. Pero dahil sa pagtutulungan ng komunidad dito, naayos siya agad at binuksan muli noong 2019. At ngayon, napaka-accessible na niya kahit sa mga naka-wheelchair o may dalang strollers dahil sa nilagay nilang bagong accessibility mat. So habang naglalakad ka dito sa White Rock Pier, ay may makikita kang mga bulletin boards or information dito na pwede mong basahin para malaman mo kung ang iba't ibang information about White Rock and BC in general sa kagaya nito. Kapag nakarating ka sa dulo, makikita mo ang mga locals o mga turista na nagre-relax, nangingisda at nagka-crab hunting. Ayon sa kwento, ang dami na nakahuli rito ng flounder at crab kapag high tide. At kung titingin ka sa malayo, ayan ang US border. Napakalapit lang natin sa Washington State. Kung mapalad kayo, makakakita rin kayo dito ng mga harbor seals na sumisilip sa tubig. So kanina galing tayo sa White Rock Pier. At kung nagtataka kayo kung bakit White Rock Pier or White Rock yung pangalan ng pier na yon, ay sabihin nyo, John B, wala naman White Rock dyan. Bakit White Rock Pier yung pinangalan doon sa pier? Aba, nagkamali kayo. So, dahil para masagot yung tanong na yan, ito yon. Ayan, so yan ang White Rock. So, literal na puting bato. Isa ito sa dambuhalang bato na iniwan ng nagmelt na glacier libu-libong taon na ang nakalipas.
isa din to sa mga landmark dito sa White Rock Pier, ang malaking bato na to na nasa likuran ko ngayon. Maraming tao dito, tourist, local yung nagpipicture, and sa katunayan merong mga kabataan kanina dyan na nakatayo sa taas. So kung curious kayo kung gaano kataas or kalaki yung bato na to, ay lalapit ako. Ako ay may height na 5'4". So ayan, nakatayo na ako ngayon at papakita natin kung gaano kataas yung bato na to. Ayan, so hindi pa makita dyan, sobrang taas. Ayan, so para mas magandang view ay lalagay ko muna ang aking camera. Lalagay ko muna yung aking camera para sa magandang view. I-set up natin dito para makita nyo talaga kung gaano kataas ang batong yan. At kung pagkatapos nyo maglakad ng balikan sa pier doon at pagkatapos nyo puntahan or bisitahin yung White Rock, sure na nagutom kayo at napagod, meron ditong space na pwede nyong upuan while nakaharap sa dagat. Napagod kayo sa kalakad sa pier at trip nyong kumain, marami din dito mga cafes, restaurant, food stalls na pwede nyong kainan at for sure may enjoy nyo yung the rest of your day dito sa White Rock Pier. Take note, yung mga stall na yan ay tumatanggap ng credit cards dahil sila ay may mga cards reader or debit card, so hindi mo kailangan mamblema kung may cash or wala ka pagpunta mo dito sa White Rock Pier. So may pinipilahan dito na stall. Tingnan natin kung anong meron. Dahil nakikita ko maraming tao ngayon. So yan. Yan, may pila. So titingnan natin. Ito pala yan. So ang binibenta nila ay parang iba konti yung corn. So meron silang buttered corn, Mexican street corn, nacho cheese Dorito corn, truffle parmesan curd. So kung andito ka sa White Rock, meron ditong stall na nagbibenta ng curd na pinipilahan. So gusto ko siyang i-try. Thank you. Thank you. Look at that. Kita ba? Nachos. Cheese. Corn. Iwanan natin. So may mayo siya. Nachos flavor, may cheese. So nachos flavor siya. Masarap pala ilagay yung nachos. Yung nachos na chips mismo, isama siya, sabay siya sa mayo at saka sa corn. Perfect. At saka maganda yung corn nila kasi white. At malaki siya. Actually, so this is $8. So kung dito kayo sa pier, malapit lang doon. Hindi na yung pier. Nasa tabi lang siya. Yung walkway na ngayon na kung saan ako naglalakad ay mga restaurants, cafes, ice cream shops na makikita dito sa White Rock Pier. So kung andito kayo, after nyo maglakad ay hindi kayo magugutom. Siyempre, kailangan nyo kumain after mag-exercise, diba? At of course, pag andito na kayo sa White Rock Pier, ay huwag nyo nang palampasin na puntahan yung paborito kong spot dito. Actually, yung paborito kong ice cream shop dito na Crazy Cows. So, papasok tayo ngayon sa ice cream shop na to.
And gusto ko, hindi lang ako yung matakam, kundi kayo din. So, ito yung loob ng Crazy Cows. Ayan. Na may literal na may baka. Ay papakita ko sa inyo yung ilan sa mga pwedeng pagpilian dito pag andito kayo. So, naka-order na tayo guys. Dark chocolate at mint chip na nasa ganito. Yan. So, andito na. Kakainin natin. Upo tayo dyan. Upo tayo dyan. May table. So, it cost me $10.35. Sarap. Yung ko pag ice cream, gusto ko talaga yung mint. Pakita ko sa inyo. Ito yung tsura niya. Dark chocolate at saka mint. Perfect to sa summer, sa init na kagaya ngayon. Kung pupunta kayo dito ng gabi or gusto nyo makita yung sunset na sinasabi nila na isa sa pinakamagandang sunset sa British Columbia, dito makikita sa White Rock, magstay na kayo. Ngayon kasi, summer, so yung sunset ay 9:20 siguro. I'm not really sure, but yesterday it's 9:20, so baka malamang around 9 p.m. din. So, hindi natin maabutan na. Kailangan natin umuwi. Pero kung hindi summer, na pupunta kayo dito, ay magandang hintayin nyo yung sunset. So first time ko lang napansin dito sa White Rock Pier na meron pala ditong orasan. So titingnan natin kung tama yung oras ng orasan to. So ito yung sinasabi mong orasan. Ayan. Meron palang ganito dito. Ngayon ko na napansin. Which is gumagana naman. Kung naghahanap kayo ng mapupuntahan na malapit sa Vancouver, i-add nyo na ito ang White Rock Pier sa isa sa inyong mga nais puntahan dito. Napakaganda, nakita nyo naman, perfect ito para sa pamilya, sa magkakaibigan, or solo na kagaya ko na kunwari may kausap sa phone habang nag-vlog dahil nakakahiya namin nakatingin. And of course, dapat isama nyo to sa isa sa inyong mga itinerary. So, this is perfect for day trip or sabihin na natin night trip dahil yung mga restaurants dito ay nagko-close, between 9 and 10 p.m. At kung nagko-commute ka naman ay ang bus dito, yung last trip niya papuntang train station ay 11 p.m. So, perfect ito para sa'yo. So, yun lamang guys. Kung nag-enjoy kayo sa panonood ng video ng ito, huwag nyo nang kalimutan mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami nating pagsasama at mas marami pa kayong dapat abangan sa aking pagbabalik dito sa Vlogging World. So, yun lamang. Once again, this is Jombi. Tupas! Bye!